Cindy. Kung kinakailangang mag-umpisa kayo sa pinakaibaba para ipaalala sa inyo ang values ng pamilyang ito. Habang pinasok ni Cindy ang office ni Charles Stone na hindi niya alam na paparating na ang anak niya. Kahit anong gawin niya ay wala siyang mahanap na file na magpapatunay na si Charles Stone ang hacker na kahit inikot niya ang buong opisina hanggang mapansin niya ang sofa na may harang sa baba kaya sinilip niya ito at nagulat siya nang may briefcase siyang nakita kaya agad niya itong kinuha pero hindi niya alam ang password niya na kahit birthday nagbinata at birthday niya ang nilagay niya hanggang naramdaman niyang papasok na ang binata dahil sa doorknob na tumunog pero dumaan ito sa likod na nagulat siya nang sinalubong siya ni Charles Stone. Na-disappoint ang anak niya dahil inamin ni Cindy na naghihinala sila na lalo't dumating siya mula Amerika ay hindi na niya kilala ang anak niya na nahuli din ni Charles Stone ang mama niya na inistok niya ang Facebook account niya. Nalaman din ni Charles Stone kay Santi na si Jaime ang hacker na isang expert pero kailangan nilang alamin kung sino ang backer niya na sigurado siyang malaking tao ang nasa likod niya lalo't giniit ni Santi na hindi ganon kadaling maipakulong nila si Jaime dahil nakakalusot ito. Pinuntahan naman ni Caroline si Edward sa opisina niya pero wala siyang appointment kaya hindi siya makapasok hanggang nalaman niyang kakaalis ng binata na baka nasa parking area pa lang ito kaya tinanong niya kung saan ang parking area nila na agad niyang pinuntahan. Nang mahagilap niya si Edward ay laking gulat niya nang kasama niya si Jaime na isang expert na hacker na hinire ni Edward na nag-hack sa GLC Bank lalo't alam niyang mahina ang IT department nila Wilson kaya madali nilang napasok ang account nila. Nakita ng dalaga na inabutan ni Edward ng perang nakasobre si Jaime kaya agad-agad siyang nagtago sa may sasakyan para makalapit sa kanila. Narinig ng dalaga na sinabi ni Jaime na hindi kailangang mag-alala ni Edward dahil hindi nila matutunton ang nag-hack lalo't pinaghiwa-hiwalay niya yung 2 bilyon na nakuha nila sa GLC. Hindi habol ni Edward ang pera dahil mayaman din sila pero gusto niyang mangyari yun at pinisigurado niyang hindi siya dapat madawit nang biglang may tumawag kay Caroline kaya narinig ni Edward na agad niyang hinanap na sakto namang may nagdi-date sa likod ng sasakyan at dumaan si Caroline sa fire exit kaya hindi na siya nahagilap pa ni Edward. Sila Caroline na naman at Charles Stone ang magtutulungan upang masolusyonan at mahanap nila ang taong nasa likod ni Jaime. Habang papasukin naman nila Bingo at Snoop ang isang bilihan ng mata na iligal pero nasabotahe sila na mas lalong nagkagulo. Dahil naman sa matinding away nila Irene at Caroline sa mismong opisina nila ay magdidesisyon na si Wilson na dadaan sila sa disciplinary action Nadadalhin sila ng papa nila sa maliit na restaurant na magiging tauhan sila ni Aling Cathy na isang disiplinaryong Chinese na ninang nila Cindy at Wilson na masusubok ang tatag nila Caroline at Irene. Gustong matuto ni Wilson ang kanyang mga anak na kailangan nilang matutunan ang family values nila. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Can't Buy Me Love dito po sa aking channel. Patuloy lamang pong manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat!